Magandang gabi po sa kanilang lahat, mga minamahal. Narito naman po muli ang inyong kapatid, Brother Rom Salcedo, na mabati sa inyo sa magandang gabi. Tayo ngayon ay patuloy po sa ating sinasagawang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa kalooban ng mahal panahon, ginagawa natin ito mula Lunes hanggang Linggo. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30. At nasa YouTube po tayo at saka nasa Facebook. Kaya mapapanood po ang ating gawain, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa pamamagitan ng internet. Yan po ang maganda sa internet. Nasa bahay lang, pero ang iyong boses narinig sa buong Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa sa mundo. Kaya, kung kayo po ay mayroong talent, o meron kayong calling sa pangalan ng salita ng Diyos, gayahin po ninyo ako para sa gayon, marami tayo na magpapayag ng salita ng Diyos. Sapat maraming ililigtas. Ang aking pong layunin, mga minamahal, ay dalhin sa katotohanan. Buong pong katotohanan ang mga miyembro ng mga kulto, ng mga false religion na nandaya ng mga tao na ibinababa ang kalagayan ng mahal panahon. Para sa kanila, mahal panahon sa Kristo, tao lamang at di Diyos. Sa mga saksi niyo ba, anghel lamang. Sa mga Muslim, propeta lamang. Sa mga iglesia, tao lamang. Ibinababa ang kalagayan ng mahal panahon. At marami silang nadaya. Milyon ang member nila, mga minamahal. Nakakalat sila sa buong mundo. Kaya nakita natin na napakalawak ng bukirin para anihin. Pero yung mga nagtanim, mga damo, hindi trigo. Ang tinanim nila mga damo na madaling mamatay pag naarawan. Kaya tayo, yung mga damo, yung mga trigo yun dapat, pero nadaya ng mga bulang ng aral. Kaya pagka nakita nilang katotohanan, tinanggap nilang katotohanan, para sa Kristo, Diyos na tagapagligtas, mula sa pagiging damo, magiging trigo sila. At magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya gabi-gabi, sa kalooban ng mahal panahon, ay ating isa-isa ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na ang mahal panahon sa Kristo, hindi basta tao lamang, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sa isang layunin, naligtas tayo ng mga makasalanan, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, magiging pagsapan natin sa gabing to, Christ is the power and the wisdom of God. At hindi ito mga minamahal. Kung ating liliwatin sa Tagalog, ang Panginoon sa Kristo, siya ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Meron ba taong ganyan lang? Sabi mo, taong-tao lamang? Pero siya pala ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya mga minamahal, ianda po natin ang mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ito, mabubuk sa ating mga kaisipan ng Panginoon na ang mahal pa ng Kristo ay Diyos na nagkatuwang tao. Kaya magpasalamat tayo sa mahal pa sa pamilya sa panalangin. Mahal pa sa oras ito ay aking pagtatalakay na yung pagka-Diyos na kayo po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya kayo po magligay ng salita ng karunungan sa aking bibig at buksan ng bawat kaisipan ng pangunawa. Aking minamahal mga kapatid na sa oras ito nakikinig sa akin sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga tahanan, aking sinasaway, lahat ng mga demonyo ng mga adlang at mga pag-alinlangan, mag-isa na ng mga puso, cast out from them even and beliefs in those right now, and I bind all the power of darkness, anoint the word, O Lord. In His mighty name I pray, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise God. Babasahin ko mga minamahal sa English version of the King James Bible sa 1 Corinthians beginning with chapter 1 beginning with verse 17 and following. Ang lahat po na may pakinig ay makinig sa salita ng Diyos. Ang nagsasalita po dito si Apostol Pablo. Sabi niya sa
1 Corinthians chapter 1, beginning with verse 17 and following. Sabi niya, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Ano sabi dito mga minamahal? Sabi ni Apostol Pablo, "Ako ay hindi sinugo ni Kristo para magbautismo. Subalit ako ay sinugo niya upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, upang sa gayon ay wag mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang pangangaral ng ebanghelyo patungkol sa pagkamatay ng mahal pa sa krus ng Kalbaryo, para sa mga napapamak, ito ay malaking kalokohan, foolishness. Subalit para sa atin na mga naligtas dahil sa panampalataya sa Panginoong Jesus, sabi ni Apostol Pablo, it is for us the power of God. Para sa atin, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, pag nangangaral si Apostol Pablo, hindi siya karunungan ng tao. Sabi niya, "My words and my preaching are not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power of God, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God." Sabi ni Apostol Pablo, ang aking pangaral, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sa aking pangaral ng salita ng Diyos, ang mga Hudyo naghanap ng tanda patungkol sa aking mga pinapangaral. Tanda ng mga himala, mga kapangyarihan. At ang mga Grego naman, hinahanapan ako ng karunungan. Kasi ang mga Hudyo, mga panatiko sa reliyon, ang mga Grego ay mga matatalinong tao na kinakailangan ay may katibayan ang kanilang narinig. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amen. Si Apostol Pablo, hindi siya nagbibigay ng tanda. Hinahanapan siya ng tanda. Ang tanda na ibibigay ko sa inyo, yung tanda ni Jonah. Na si Jonah, nilamon na malaking isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi. Tapos iniluwa siya para mangaral. Because according to the Greeks, the foolishness of God, but unto us, the foolishness of God, according to the Greeks, is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Kaya dito, hindi nababara si Apostol Pablo sa mga pagbati ko sa kanya, pagbasa sa kanya. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty.
Pinili daw ng Diyos ang mga bagay na inakala ng mga tao na kalokohan lamang upang sa gayon, hiyayin niya ang mga marunong. Pinili niya ang mga mahina sa mundo upang hiyayin ang mga malalakas. Kaya dito mga minamahal, nakita po natin na ang mahal pa ng Kristo ay hindi lamang basta tao na ipinangangalandakan ng mga liduang panampalataya. Na mahal pa ng Kristo, hindi siya Diyos. Pinangangatawan nila itong doktrina lang to, nilalaban nila ito ng debate, at wala silang sisipin sa Biblia, kundi ang Panginoon Kristo, nagsabi siya tao lamang, siya napapagod, siya nagugutom, siya nauuwaw, at higit sa lahat, siya ipinako sa krus, namatay sa krus. Meron ba Diyos na mamatay? Yun ang sabi nila. Kaya dito mga minamahal, aalamin natin kung bakit sinabi ng Biblia na ang Panginoon Kristo ay siya ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Biblia, God is a spirit. Ang Diyos ay espiritu. Pag sinabi natin espiritu, isa lamang kaulugan ito. Hindi tao. Walang laman, walang buto, walang dugo, hindi tao. Yun ang pinangahawakan ng mga kulto. Sapagkat nakita lang, Panginoon Kristo, lumakad na tao, nangaral ng Ebanghelyo, at napapagod, nagugutom, nauuwaw, at higit sa lahat, namatay sa krus. Ngayon, ang Panginoon Kristo, meron siyang dalawang kalagayan. Bilang tao, siya ay napapagod, siya ay nagugutom, siya ay nauuwaw. At siya ay pwedeng mamatay sapagkat tao siya. Kaya kung sasabihin ng mga kumakalaban sapagkat mahal pa ng Kristo lamang, tama sila. Hindi natin pagtatalunan yun. Tama sila. Sapagkat ang Panginoon Kristo, sinilang siya bilang tao. At kumpleto ng sangkap ng tao. Ang pagkakaiba lamang, ang tao na isang kaluluwang buhay ay pinamumugaran, pinamumunuan ng kanyang sarili, tao lamang. Pero ang mahal pa ng Kristo, siya ay Diyos na nakatira sa loob ng katawan ng isang tao. Sabi ng mahal pa ng Diyos na Espiritu, sa pag-Espiritu, wala siyang katawan, sabi niya, I will prepare a body for me. At ang katawan na inihanda ng Diyos para sa Kanya, na Kanyang lululanan, ay walang iba kundi katawan ng Panginoon Kristo. Ang mahal pa ng Kristo, sa Old Testament, makikita na siya bilang tao, siyang the theophany of God. Theophany means the visible manifestation of God in the flesh, which is invisible, immortal, but became visible and mortal when He manifested Himself in the flesh. Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 3:16, but without controversy, great is the mystery of godliness. God the Father was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, receive it up into glory. Yan ang Panginoon Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinapagang banal ng Diyos sa Espiritu, siya ay nakita ng mga anghel, siya ay pinangaral sa mga hentil,
siya ay sinampalatayan sa buong sanlibutan, at siya ay umakyat sa langit na kanyang kinaroroonan dati, naupo sa kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit sinasabi na ang Panginoon Kristo ay makapangyarihan? Kasi sa loob ng kanyang katawan, nandun mismo ang Diyos. At siya ay inutusan na ang lahat ng aking sasabihin, sasalitain mo. Kaya ang Panginoon Kristo is the mouthpiece of God, is the spokesperson of God. Hindi siya, sabi ng mahal ko noon, hindi ako nagsasalita sa kanang sarili ko. Ang Diyos na nasa akin, ang Ama na nasa akin, siya ang nagsasabi sa akin kung ano dapat kong gawin at ano dapat kong salitain. Ang mahal pa noon na may control sa katawan ng mahal pa ng Kristo. Kaya dito mga minamahal, bakit siya naging tao? Ano ba ang kanyang tunay na kalagayan? Ang kanyang tunay na kalagayan, sa kanyang pagiging Diyos, siya ang salita ng Diyos. The Spirit God giveth life. Ang Espiritu ng Diyos nagbibigay ng buhay. At ang salita naman ng Diyos, siya ang lumilikha ng lahat ng bagay na wala. Kaya makikita natin, hindi dapat maghiwalay ang Espiritu at ang salita. Sa Genesis, chapter 1, sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was over the deep of the waters. Then the Spirit of God moved upon the face of the deep. Ang Espiritu ng Diyos na bibigay buhay, ang mundo na puro, ang planetang mundo na puro kadiliman, the first planet ever created by God para maging tahanan ng mga tao, walang kabuluhan, walang laman, puro kadiliman lang. Pero lumakad ang Espiritu ng Diyos, lahat ng bagay ay inipo niya, at ito ay nagkaroon ng buhay. At para ito makita ang kanyang buhay, kinakailangan magsalita ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos na nagsalita, "Let there be light," and there was light. Kaya ang mundo na puno-puno ng kadiliman, nagliwanag. Sa salita ng Diyos, nagliwanag. Yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man. He was in the world, and the world was made by Him, but the world knew Him not. But as many as receive Him, to them gave the power, the authority to become the children of God, even to them who believe in His name. Siya ang salita, siya ang ilaw, siya ang liwanag ng sanlibutan. At ang sabi dito, bagaman siya ang lumikha ng mundo, siya ang lumikha ng tao, subalit minakilala ng mga tao na siya na yun. Siya na yung manglilikha na lumikha sa tao. Hindi na kilala ng tao. Pero sa John chapter 1 verse 14, sabi doon, and the word of God was made flesh and dwelt among us. Sabi ng mga alagad, we bear this glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nakita namin ang kanyang kaluwalan yan, punong-puno ng biyaya at katotohanan. Ang batas ng Diyos, kumatin sa pamamagitan ni Moises, ang biyaya at katotohanan ay napunta sa mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga Panginoon Kristo. Kaya dito mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, wala nang pagtatalo. Hindi na dapat pinagtatalunan kung Panginoon Kristo ay Diyos o tao. Sapagkat yan ang iwaga ng pagka-Diyos. Ang Diyos ay nagpayag sa laman, ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit ginawa niyo ito? Dahil sa isang layunin, maligtas tayo. Sa pangalan tayo makasalanan, lahat papunta sa kapamakan. At ang
daan para ka maligtas, kinakailangan maugasan ka ng dugo. For without the shedding of blood, there is no remission for sins. Kinakailangan mawisgan ang tao ng dugo ng isang banal na tao. During the Old Testament, wala pa pa ng Kristo. Kaya ang Diyos pinindulutan ng mga Israelitas sa pangunan ni Moises at ni Aaron na pumatay ng hayop. Kalabaw, bayo, baka, kambing, tupa, magdudugo ng mga libon, kalapate. Yung dugo na yun ang pinawiwisik sa tao. Pagka nawisik ka ng dugo ng hayop, ang tao, napapatawad siya ka ng mga kasalanan. Pero nakita ng Diyos sa pagdaraan ng panahon na hindi tunay na nakapagliligtas ang dugo ng hayop. Kinakailangan talaga dugo ng isang taong banal. At ang Diyos na ganap na taong banal, wala siya makita. So sabi ng Biblia, all have sinned and come short of the glory of God. And the wages for sin is death. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit kapag ang tao na nalig sa Panginoon Kristo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya mga minamahal, pinapangaral natin to para buksan ang isipan ng ating mga minamahal na mga kapatid na nadaya at naaralan ng maling pangaral ng mga leader ng reliyon. Pinangangalandakan ng mga iduang panampalataya ng mga bulang mangaral na Panginoon Kristo, tao lamang, anghel lamang, propeta lamang, hindi siya Diyos, taong-tao lamang. At dahil dito, yung mga nakonverti ng mga iduang panampalataya, nangapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Sapat na sabi ng Biblia, ang hindi tumanggap sa mahal ng Panginoon Kristo, hindi kumilala sa kanyang tunay na kalagayan na siya Diyos na nagkatawang tao, na siya nanggaling sa langit, sinugo ng Ama, mapapamak. Yun sinabi ng mahal Panginoon sa mga Diyos. Sabi niya sa mga Diyos, you are of this world. I'm not of this world. Ako ay hindi taga sa libutan ito. Kayo ay mga laman. Kayo ay mga taong nasa laman na nagkakasala. Ako ang Diyos na lumalang sa inyo. You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Therefore, sabi ng mahal pa ng Kristo, you will die in your sins of not believing me. For if you believe not that I am He, you will die in your sins. So hindi nyo paniniwala sa akin, ako Diyos na nagkatawang tao. Mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, hindi paniniwala. Na yan. Kaya dito mga minamahal, napakaliwanag sinabi ng mahal pa noon. Lahat ng mga magtatakil sa kanyang pagkatiyos, mapapapakan ka ng mga kaluluwa. At ayaw natin mangyari ito sa mga kapatid na nadaya ng mga lider ng Iglesia ni Cristo, mga lider ng Saksi ni Jehovah, mga lider ng mga Muslim. Nadaya sila. Kaya ito, sa kabagan ng mahal pa noon, gagabi-gabi natin. Gabi-gabi, kukuha tayo mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ang mahal pa ng Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. At sa gabing ito, ang ating pinagsa, ang Panginoon Kristo, siya ang kapangyarihan at siya ang karunungan ng Diyos. Hindi siya tao. Siya ay tunay ng Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya siya nagkatawang tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para sa kanyang kamatayan, pagmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, maugasan tayo natin mga kasalanan. For without the shedding of blood, there is no remission. Kaya mga minamahal, hanggang dito muna tayo. Salamat tayo sa mahal pa noon. Maraming salamat po sa pagdito inaipay ko na kayo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kayo
ang kapangyarihan at kayo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya sa iyo lamang lahat ng kapurihan pasalamat sa pangalan at mahal pa ng Jesus. Mga kapatid, ngayon nalaman nyo ang isang bagay ng katotohanan na mahal pa ng Kristo, hindi siya basta tao lamang, subalit siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya tanggapin niyo siya, mahal, mga minamahal. Magipag-unayan sa Kanya. It is between you and the Lord. Sa inyong pagtulog ngayong gabi, bago kayo matulog, manalangin kayo, kayo ng mga nakapakinig, sabihin mo, mahal pa noon, nakilala kita ngayon, na aking Diyos na tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking sariling Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Kaya mga minamahal, nais ko panalangin kayo, mahal pa ng mga minamahal kapatid, nakapakinig ng mga nasta, I pray, O Lord, that when they speak to you tonight, O Lord, hear them, O Lord. Patuwarin mo sila sa mga kasalanan. Hugasan mo sila panatulog ng mga bisag na kabari. Kung po sila mga tunay ng Kristiyano sa isip sa gawad katotohanan, may Kristo sa mga puso, mga anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang gano'n. Ito po ang isama pa lang sa mga kapangyarihan pangalan. Amen na amen. Hallelujah, praise God, praise God. Mga kapatid, ang Diyos na tinanggap nyo, ipapagaling mga sakit karamdaman at namulutas mga problema. It is between you and the Lord. Manlangin kayo sa Kanya. Sinisiguro ko sa inyo, pakinggan niya yung mga palangin. Sa pag-source to, napangan niyo ang katotohanan patungkol sa kanyang tunay na kalagayan. Kaya mga kapatid, kung muling kapatid Brother Romas Lucedo, pasamantalang nagpapalam sa kalaban ng Malpon, magkita ulit tayo sa araw ng bukas. We love you so much, but our Lord Jesus Christ loves you more. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.